Sinabi naman ng ilang analista na mababa umano ang tsansa na matalo na isang trainer aircraft ng Philippine Air Force ang isa sa pinaka-advanced na fighter jet ng Amerika sa isang dogfight dahil malayo umano ang agwat ng kakayahan ng dalawang fighter jet. Pwede nga yan mga utol, no? Posible talaga yun dahil syempre likas na mas advanced at napakalayo ng diferensya ng kanilang mga sasakyan. Yung jet fighter ng Amerika sa jet fighter ng Pilipinas. Pero sabi nga, 'di ba, hindi nga daw yung sasakyan yan eh. Yung nagdadala. Okay? Kung sino yung nagmamaneho kumbaga. Sino yung piloto? Siguro talagang magaling yung piloto ng Pinas. Okay, ganun lang kasimple yun. Pero kung magbabakbakan silang dalawa, edi talo talaga yung Pilipinas kasi iba naman talaga yung mga jet fighters ng United States. Pero mabalik tayo dito sa ating report mga utol kung totoo nga ba na infiltrate na ng CIA ang gobyerno ng China. Ito po yan mga utol, ako yung naghanap-hanap, no? Ito yung mula sa CNN World. Ayan, no? China accuses government worker of spying for the CIA and second public espionage claim. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Kamakailan lamang mga utol ay uminit sa mga usapin at sa mga media network ang nangyayari sa loob ng gobyerno ng China dahil 'di ba ang ginagawa nitong Xi Jinping inaalis nila yung mga top officials na medyo kumokontra sa kanilang liderato. So marami nang nangyari. Pero eto mga utol, eto yung ating aalamin. Nagkakagulo na sa China, mga sundalo dineploy sa paligid ng palasyo ni Xi. CIA inakusahan. So yan ang ating aalamin. Meron nga bang kudeta o posible mangyari sa China? Muli ito sa PHTV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Mamaya aalamin natin to. Game na. Disclaimer. Iniulat na isang source na mayroon umanong mga CIA agents na miyembro ng Chinese Communist Party at sinabi na matagumpay umanong napasok ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos, ang CCP. Infiltration, no? Ayon sa report na matagal na umanong napasok ng Central Intelligence Agency ang Chinese Communist Party, ngunit ngayon lang ito nabisto ng komunistang bansa at kasalukuyan na umano silang nagsasagawa ng imbestigasyon. Ngunit sinabi naman ng isang Chinese official na hindi pa umano alam ng mga matataas na opisyal ng Chinese Communist Party kung sino-sino sa kanilang hanay ang miyembro ng Central Intelligence Agency. Hindi naman imposible yan mga utol, di ba? Kasi alam naman natin na lahat ng mga malaking bansa, hindi naman lahat, sabihin na natin ilan lamang, no? Etong China, US, Russia, talaga nag-spy sa isa't isa. So para na rin malaman nila kung anong kilos ng bawat gobyerno o kung anong pinaplano sa mga susunod na pagkakataon o panahon, 'di ba? Kasi alam natin nag-iiringan yung mga 'yan. Pero 'di ba, mamaya pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay tungkol pa dito. Diretso muna natin, ha. Sinabi naman ng ilang analista na pinapatunayan lang nito na malakas talaga ang impluwensya ng Estados Unidos at alam umano ng US government na maraming korap na Chinese official na pwede nilang gamitin at bayaran upang mapasok ng US and Chinese government. Hindi yan imposible. Iniulat ito matapos manawagan ang Department of Foreign Affairs sa China na alisin ang lahat ng mga illegal na istrukturang itinayo nito sa pinag-aagawang Spratly Island sa South China Sea at itigil ang mga ginagawa nitong reklamasyon sa lugar. Sinabi
ng tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs na si Maria Teresita Daza na dapat umanong managot ang komunistang bansa sa mga pinsalang dinulot dahil sa mga iligal na aktibidad nito sa West Philippine Sea at South China Sea. Totoo lang, ang dami ng atras sa atin itong China. Naglabas ng pahayag si Daza upang i-dismiss ang pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin na kung saan sinabi niya na ang Pilipinas ay sadyang isinadsad ang Biyernes Sierra Madre sa Renai-Jiao o Ayungin Shoal upang tuluyang sakupin ang lugar. Iginiit ng China ng Renai-Jiao ay bahagi ng kanilang teritoryo habang patuloy namang pinipigilan ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia ang mga Philippine vessel mula sa pagsasagawa ng resupply mission para sa mga Philippine troops na nakaistasyon sa Biyernes Sierra Madre. Binanggit din ni Daza na noong 1995 nang iprotesta ng Pilipinas ang pagtatayo ng China na isang istruktura sa Mischief Reef, nangako ang Chinese government na magiging isa lamang itong shelter para sa kanilang mangingisda. Ngunit ang Bahura ay sana ngayong militarized na artificial island. Grabe, no? Ganun diskarte nila, no? Sinabi ni Daza na nananawagan ang Department of Foreign Affairs sa China na tanggalin ang lahat ng mga iligal na istrukturang ito, itigil ang mga reklamasyon sa West Philippine Sea at managot sa mga pinsalang dinulot dahil sa kanilang mga iligal na aktibidad sa lugar. Pero ang tanong ko, no, maaalis pa ba natin yan mga yan? Mababawi pa ba natin ang tuluyan yung mga teritoryo natin na meron ng artificial island ng China? Kung hindi magkaagulo. Parang hindi na nila bibitawan kasi lalo nga nilang pinalalakas yung kanilang presensya dyan sa mga artificial islands na yan, mga utol. Kung matatandaan ninyo, di ba? Pag may dumadaan, umiikot na aircraft dyan, binibira nila ng flare gun. Kumbaga, wina-warningan nila, binibigyan nila ng warning shot. So, paano pa nila tuluyang isusuko? Okay? O, mababawi lang ba natin yan pag gera na? Kapag talaga sumuko na yung China? O mababawi pa ba natin yan through diplomasya? Ano sa palagay nyo? Tuloy na muna natin. Mamaya, check natin yung tungkol dun sa infiltration ng CIA sa gobyerno ng China. Okay? Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na tinalo umano isang magaling na piloto ng Philippine Air Force, ang pinakamoderno at pinaka-advanced na fighter jet ng Estados Unidos sa isang dogfight sa Clark Air Base sa Pampanga. Nice one, ha? Sinabi sa report na tinalo umano ng FA-50PH ng Philippine Air Force ang F-35C ng Estados Unidos sa isang aerial dogfight noong nakarang linggo at hindi umano makapaniwala ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa nangyari. Ngunit sinabi ng source na nakaranas umano ng malfunction ang electro-optical targeting system ng F-35 ng Estados Unidos kaya't nahirapan itong ma-detect ang FA-50PH ng Philippine Air Force. Sinabi naman ng ilang analista na mababa umano ang tsansa na matalo na isang trainer aircraft ng Philippine Air Force ang isa sa pinaka-advanced na fighter jet ng Amerika sa isang dogfight dahil malayo umano ang agwat ng kakayahan ng dalawang fighter jet. Pwede nga yan, mga utol, no? Posible talaga yun dahil syempre likas na mas advanced at napakalayo ng diferensya ng kanilang mga sasakyan. Yung jet fighter ng Amerika sa jet fighter ng Pilipinas. Pero sabi nga, 'di ba, hindi nga daw yung sasakyan yan yung nagdadala. Okay? Kung sino yung nagmamaneho kumbaga. Sino yung piloto? Siguro talagang magaling yung piloto ng Pinas. Okay, ganun lang kasimple yun. Pero kung magbabakbakan silang dalawa, di talo talaga yung Pilipinas kasi iba naman talaga yung mga jet fighters ng United States. Pero mabalik tayo dito sa ating report, mga utol, kung totoo nga ba na infiltrate na ng CIA ang gobyerno ng China. Ito po yan, mga utol, ako'y naghanap-hanap, no? Ito yung mula sa CNN World, Ayan, no? China accuses government worker of spying for the CIA and second public espionage claim. Okay, so mga utol, ayan.
Chinese authorities on Monday publicly accused a government worker of spying for the CIA, and the second high-profile espionage case publicized this month as Beijing ramps up its emphasis and rhetoric on national security. Okay? Ito na. The 39-year-old Chinese national, identified only by his surname Hao, became acquainted with U.S. Embassy official in Japan while applying for U.S. visa, the ministry said. The U.S. official allegedly developed a close relationship with Hao by treating him meals. So sa madalit sabi, nakuha nila yung loob nitong Hao, itong Chinese national, para makapag-infiltrate sa gobyerno ng China. Pero ito po ay allegedly, ha? Okay? So pinaghihinalaan. Pero totoo naman mga utol, no, na talagang eto, syempre pwede talagang gumamit ng mga tao para makapag-infiltrate sa kung saan saang sangay ng gobyerno yung magkalabang bansa, etong China at US. 'Di ba kamakailan lamang ay may nahuli ang United States of America o yung particular ang US Navy na meron nakapag-infiltrate sa kanila na dalawang Chinese national, kung hindi ako nagkakamali, na US Navy na sila. Tapos yung mga kaalaman tungkol sa US Navy, mga kagamitan, mga weaponry, mga blueprints ay sinesend back nila sa China. Yun po yung nahuli ng United States of America. At kinasuhan na itong mga US Navy na ito na Chinese national. Parang ganon, ha, mga utol. Okay? So hindi talaga imposible na may mga spy tong mga to. Siyempre may corruption. Pag may corruption, may mababayaran. So anong masasabi nyo dyan, mga utol? Ayan, oh. So alam nila yan. Tinitingnan rin nila kung sino talaga yung loyal o sino talaga yung mga spy. Okay? So tuloy na muna natin itong topic natin at pakicomment na lang ang inyong opinion. Iniulat ito matapos sinabi ni Pangulong Marcos na mga Chinese military facility sa mga na-reclaim na land features sa West Philippine Sea ay nakakaalarma umano dahil sa lapit nito sa coastline ng bansa, at nagpahayag din siya ng pagkabahala tungkol sa tinatawag niyang false narrative at coercive tactic ng ibang bansa sa pinag-aagawang karagatan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas ay kailangang makipagtulungan sa mga kaalyado nito, kabilang ang treaty partner ng bansa na Estados Unidos, upang mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea at West Philippine Sea. Tingnan nyo mga utol, ang pakay pa rin natin talaga kapayapaan. So yun naman talaga pakay ng halos buong mundo, karamihan sa mga bansa, kaysa naman magkaroon ng gera. Kaya lang meron talagang mga bansang sobrang kukulit, kagaya ng Russia, ng China. So for whatever reason na meron sila, itong China talagang pakiramdam ko global dominance lang ang kanilang pakay, no? Pero kung hindi nila bibitawan yung pang-aangkin ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea, yung buong South China Sea, talagang hindi imposible magsimula ng digmaan dyan. Kailangan nilang makipag-usap ng maayos at mauwi sa isang settlement na papayag ang lahat ng mga involved na bansa. Kung hindi, mauuwi talaga sa gera to. So, same with Russia, Ukraine, mga utol, di ba? Sana lamang ay mauwi sa maayos na usapan. Pero knowing sa ginagawa ngayon ng China, parang inevitable nga na itong gera. China, Russia, North Korea, dumagdag pa. Anyway, mga utol, hanggang doon lang muna. Pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat kay PHTV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real Self-Pride Production. Ako nagpapasalamat sa inyong wala sa akong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.